Mula po dito sa Comelec Manila Hotel, Vicky. Sandra, kahit may mga pumalyang automated counting machines no ngayong eleksyon, kamusta yung sitwasyon kumpara sa nakalipas na eleksyon, no? Masasabi ba natin na mas naging maayos ngayon kumpara sa nakaraan? Yes, Vicky, ngayong press release katatapos lamang no, ni Chairman Garcia, ilang ulit siyang tinanong tungkol dyan. At sinasabi niya na para sa, kung ikukumpara no, sa nagdaang eleksyon, masasabi nga mas maayos ito. At yun nga lamang daw, aminado rin siya na syempre may kaguluhan no, sa ilang lugar. Pero ang pinagmamalaki niya, Vicky, ay hindi nagkaroon ng postponement of elections o kaya ay hindi magsasagawa no, ng special elections sa anumang lugar. Dahil kahit daw magulo ay naipatuloy nila yung halalan sa mga lugar na yun. Vicky? At Sandra, may mga nagamit naman na standby automated counting machine, di ba? Para palitan yung mga pumalyang machine. Yes, Vicky, sinabi rin niya yan, no, dahil nga merong 311 na nasira na mga makina. Pero sabi niya yung standby naman nila ay napakarami din. At saka yung kanyang lagi iginigiit na mas marami yung hub nila kung saan nakalagak yung mga pamalit nila na makina. Kaya sabi nila mabilis din namang nadadala doon sa mga presinto na nangangailangan nito. Vicky? Alright, ngayon abangan naman natin yung unang bugso ng bilangan, di ba, Sandra? And minute yan, darating ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At para sa mga nakaabang online, sa iba't ibang balita tungkol sa election 2025, pwede rin i-download ang GMA News app. Sabihin sa mga pwede ninyong malaman dyan, ang latest na resulta ng botohan, breaking news, at maging ang mga pinakabagong impormasyon mula sa iba't ibang sections ng GMA News Online. Pwede ninyo i-download yan sa pag-scan ng QR code sa inyong screen. Kabilang ang ilang celebrities sa mga tumatakbo ngayong eleksyon. Ilan sa kanila, proud na ibinida ang kanilang pagboto. Nakatutok si Nelson Carlas. Si sparkle artist Joaquin Domagoso na tumatakbong 1st District Councilor ng Maynila nag-post online ng larawang nakaboto na siya. Kasama ng kanyang pamilya naman nang bumoto si Gestoni Alarco, kandidato sa pagiging Provincial Board Member ng Rizal 1st District. Sa Pasig City naman, bumoto si Angelo De Leon at kapwa councilor candidates na si Shamsi Sutsuk at Aramina. Bumoto rin sina Camarines Sur Congressional Candidate Marco Gumabaw at Oriental Mindoro Congressional Candidate EJ Palco. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Mga kapuso, latest naman tayo sa Bulacan, ikatlong probinsya na may pinakamaraming boto. Naroon live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, kasabay nga ng pagsasara ng gate ng Baraswain Memorial Integrated School dito sa may Malolos, Bulacan, ay bumuhos ang malakas na ulan. At bagamat sarado na ang gate ng polling place na ito, ay patuloy pa rin namang pinaboboto yung mga botanteng nasa loob na ng presinto. Pero Emil, bago isara ang gate na yan, ay nagkaroon pa ng aberya. Ilang minuto nga bago ang nasabing pagtatapos ng botohan matapos pumalya ang isang automated counting machine dito nga sa may Malolos, Bulacan. Mangyari, biglaan na lang daw hindi kinakain ng makina ang mga balota. Yung bunga maghapon naman daw ay naging maayos ang takbo nito. Pero katakataka, bigla na lang daw nagkaroon ng problema. Agad naman itong tinugulan ng Tech DepEd Supervising Officer siguro may dito sa nalagyan Malolos, Bulacan at kalaunay napagdana naman ito. Sa mga sandali ito siguro yung ay mga patuloy ang pagboto ng mga taong narito na sa loob ng polling precinct at patatapusin naman silang lahat bago tuluyang magligpit ang mga election officer natin dito sa lugar. Binibriefing yan sila. Ako po si Oscar Oida, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Oscar, sa iyong estima, gaano karami yung mga kapuso natin humabol para makaboto? Ano ha, pagkaman at isinara na ang mga presinto ganap na alas 7 ngayong gabi. Start dito.
Emil, sa mga sandali ito, wala akong payak na bilang, no? Pero kung ipagbabase ko, doon sa nakikita ko ngayon, ay hindi naman na ganun karami, no? Mangilang-ilang na lamang yun nandito mga nag-aabang para makaboto at inaasahan na matapos ang ilang minuto Iba din, ay posibleng iboboto ng maaga, matapos pag na hindi ang maboto ng gabi. botohan dito at maglipit na itong mga election officer natin bilang para paghandaan yung pag-transmit ng mga resulta. Emil? Maraming salamat. At ingat kayo riyan. Oscar Oida. Kung magpaabot ka ng gabi na. Binugbog naman ang isang tanod sa Negros Oriental at pinagbantaan umano. Huwag iboto ang isang kandidato. May naulihan din ng sobrang may pera o sobre na may pera at sangkay ballot. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Well, generally peaceful kung ituring ng mga otoridad ang naganap na eleksyon 2025 dito sa Negros Oriental. Pero bago ang eleksyon ay may naganap po ng karahasan sa isa sa mga bayan dito sa Negros Oriental. Normal lang yan. Ilang minuto bago ang araw ng eleksyon 2025, habang nagpapatrolya ang mga tanod sa barangay Balayag Manok ng Bakong, Negros Oriental, iimpon sila ng isang van. Bumaba ang ilang armadong nakabonet, jacket at sombrero. Pagkatapos, hinabol ang mga tanod. Nakatakbo ang iba pero isang karabutan. Sa CCTV video, maririnig ang komosyon at tutok ng baril. Di tinamaan ng bala ang tanod pero isinakayaan niya siya sa van kung saan siya binugbog bago ibinaba sa kabilang barangay. Ilang kong patindog, magikarga to sa ilang bad. Ilang pa kong ikuhan sa ilang makaling mga tawana, hindi ko ako kailan na sir. Bago ko kailan na nila. Then, pagkaabot sa Umbado, Everson, dito na pamilagi panahog. Oo, kay kuhan man, ang akong kuhan na may tao batuno pa niya na politiko nga nilagan ron. Kaya ako kung ganyan na dili sir, di ko tawag na sir. Ilan po kong sumbagon. Yung moto, akong una-una sa pagulingog na nasiptig ko. May gamit ko lamang ko gaya politiko. Siguro si Pet may kinalaman po ito mga politika kasi bago ito na pinapababa, nagme-mention po na huwag iboto yung isang politiko. Inigbitan ng pulis ang seguridad sa lugar. Sa checkpoint sa bayan ng Bakong, hinaharang ang isang walang helmet na rider na nahulihan ng mga sobrang may pera at sample balot sa compartment ng motorsiklo. Inirefer ang kaso niya sa kontrabigay ng COMELEC. Sa Bay City Pilot School, Negros Oriental, maagang nagtungo ang mga senior citizens sa polling center para bumoto. Sa isang punto, bumaba ang pila sa mga cluster precinct dahil 8 sa siyam na automated counting machine ang nagkaaberya. Nare-reject po yung machine ko. Binabalik po, binuluwa. Nang linisin ang scanner ng makina, ay tinanggap na ang mga balota. May dirt lang, foreign objects lang na nagbablock dun sa mga scanners. Anong object yun? Or yung tinta ba Possible din po yung tinta, saka yung sa mga papel din po kasi may mga dirts din po yan. Siguro yung mga tinta po sa tinta tsaka yung mga parang alikabok. Maraming alikabok doon sa ilalim ng scanner. Sumbong naman ang isa, binasa ang kanyang balota, pero iba umano sa kanyang binoto ang lumabas sa resibo. Walo kami sa kwan. 2-3 walo kami hindi na kwan. Pero ngayon, pumasok na pero ang sa akin yung mayor diri dito at saka po 10 konsyal hindi na kwan. Men, narito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Negros Oriental dito sa Dumaguete City at hinihintay natin maya-maya lamang ay magkukonvina ang Provincial Board of Canvassers para nga sa pagbibilang ng mga boto kaya magbabalik pa tayo sa iba pang updates. Ako si Ian Cruz, nakatutok sa 24 oras para sa eleksyon 2025. Men? Maraming salamat ang ingat kayo. Iwan ko. Tuloy-tuloy ang pagtutok ng bukwesa ng GMA Integrated News sa mga
Na-miss ko rin. Senior citizens, PWD is pregnant women. Maayos naman ang sitwasyon sa lugar pero may natanggap na report ng COMELEC na bukod sa tagal ng usad ng pila, sobrang init din sa mga polling precinct. Kaya nasa higit 300 na raw na ACMs ang pinalitan nila ng mga contingency units. Hindi naman daw ito nag-freeze, hindi naman daw ito kumalpa, kaya lang parang ayaw tanggapin yung ilang mga balota. So bilang preventive measure, pinalitan na lamang nila yung units, lalo meron naman daw 60,000 contingency units nationwide. Sa dating din, since what Maguindanao naman, natin din daw ang simula ng eleksyon dahil hindi namin supporters ng isang ako ang electoral